Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing PerfTracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out. Musta mga kaibigan? Perf De Castro to at welcome sa aking YouTube channel. Ang ating kapanayam ngayon sa ating Perf Talk this month ay walang iba kundi ang godfather of Pinoy rock and personally godfather ko sa kasal, si Ninong Mike Hanopol. Kumusta, Ninong Mike? Moy, ayos. Yan. Guys, may background music pa diba? tayo. Ganda na tunog, ano? Oo. Ayos eh. Yeah. Itong Perf Talk, ongoing series ko to sa YouTube. Nag-i-interview ako ng mga gitarista, mga musicians para mas makilala ng mga viewers mas makilala tayo ng mga viewers kung paano tayo mag-isip, paano tayo gumawa ng kanta, ano yung mga thought process natin, tsaka kung siguro kahit meron na rin halong mga kwento kung ano yung mga nangyari dati, kung paano tayo nagsimula. Kasi since walang mga guitar magazine dyan sa Pilipinas, parang bungi-bungi yung history ng mga players natin ng mga ating mga iniidolo. So, ito maliit kong contribution para sa future generation para mas makilala tayo. Yun. Okay. So, magsisimula ako sa pinakasimula kung okay lang. Paano ka nagsimulang maggitara or tumugtog ng instrumento? Actually, ang umpisa kong instrumento, lagare. Lagare, elementary ako, doon ako nag-umpisa lagare. Paano yun ang tinutugtog yung lagare? Iniipit ko sa dalawang hita, tapos binibend, pinupukpok, may nota. Yun. Yun ang tinutugtog ko lagi. Tapos ginagamit ko rin sa eskwelahan. May mga presentation, may mga occasion, ginagamit ko. Tapos nagpapalitan na sila later on yung ukulele kasi wala pa namang electric talaga noon. Mga 50s, wala pang electric, puro acoustic lang. Ukulele at saka acoustic guitar na 5 string, 5 string lang. Walang 6. 5 string yung pagkakagawa? Oo. Talagang 5 string lang noon, wala namang 6 eh. Ang pinaka-bass noon parang yung gitara ng mga Espanyol, yung bihuela, 5 string din yan eh. 5 string lang, 5 string lang. Pero may istorya daw diyan eh. Sabi ng mga historians, dumating daw si Magellan ang nagdala ng gitara. Kasi dito nung dumating sila, puro mga bahag pa, nakabahag mga tao rito noon. Mm-hmm. O mga primitive sa mga tao rito nung dumating sila. Ang instrumento rito noon, puro mga kulintang, mga percussion, galing sa mga ibang bansa rin. Yun ang instrumento rito. Wala pang string. Yung string dito, yung mga, ano ba yun? Kudyapi ba yun? Kudyapi, tsaka higalong. Higalong. Yun yung mga instrumento rito, string. Pero galing din sa China yun eh. So ngayon, ang dumating yung gitara, dala raw ni Magellan. Supposedly, 6 daw yun. Naputol daw ang kwerda sa dagat kasi maasin eh. Naputol, kaya naging 5. Okay. Yun ang istorya mo. Tapos, saan probinsya kayo doon? Leyte. Leyte ako eh. Leyte. Doon ako pinanganak sa Leyte. Sa Leyte. Tapos alala ko, nag-concert tayo doon dati sa Maasin. Ayun. Oo, grabe yun. Tindi nun. Oo. Grabe experience na yun. Ano? Sa gitna ng kalubihan. Oo, grabe. Sino bang bahista na? Si Dondi, no? Si Dondi na yun. Sa si Boyet yung drummer. Oo. Grabe. Tapos, hindi pa tayo binayaran agad, ano? Nagantay pa tayo ng bayad. Patagalan pa dun eh. Patagalan. Grabe yun. Ang tindi nun. Anyway, yung paano mo na-discover na pwede mong tugtugin yung lagare? May ibang nagrista din? May nagsabi lang sa akin, tandaan ko, hindi ko na matandaan ko sino yun. Mike, subukan mo yung lagare, tugtugin mo.
Ganda. Ba sinubukan ko nga, oo. Pero wala nang ganung lagari ngayon eh. Kasi yung lagari noon, ang haba at saka malalambot. Mm. Naibibend mo. Naibibend mo. Eh, mga lagari ngayon, maikli na at saka ang titigas. Hindi na, kasi mga kahoy ngayon, titigas na rin eh. Kaya mga laglabasa mga lagari ngayon, maikli na at saka solid, makapal, matigas. Wala na. Hindi na ako makakita ng lagari ganun. Oh, Wala na raw ganun. may mga nabasa rin ako na tumutugtog ng lagari eh. Ginagamitan nila ng violin bow. Para yun naman yung... Violin mo, pwede. Oo. Ang ginamit ko naman noon, yung xylophone. Yung, mallet. yung stick ng xylophone, Oo. mallet, yun ang ginagamit ko. Bago nun, mahilig ka na sa music. Ay, oo. Ang talagang unang-una kong na-expose, hindi pa ako tumutugtog, nanonood lang. Yung kaibigan na airpot ko, dumating, galing Hawaii, may dala siyang gitara. Sabi ko, ba't nakahiga ito? Kasi alam ko na ang gitara. Inusukbit, di ba? Ito, sabi ko, ba't kaya nakahiga ito? Di pa siya tumutugtog, nag-aayos pa lang. Akala ko, susukbit niya eh. Tinugtog ba naman, Hawaiian guitar pala yun. Oh. Hindi ko alam, may slide siya, ganda. Slack key. Doon yun ang unang attraction ko, Hawaiian guitar. Kaya hindi ko alam yung magamit siya ng slide, yung steel. Yung bar. Yung ang tawag doon. Slide. Oo, parang bakal siya. Yun, ang ganda na tunog. Sabi ko, wow, ang galing nito. Yun, nag-umpisa na. Tapos, ukulele na. Okay. Ukulele na. When you're ready for New Pedal Day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Tapos banda-banda na. Paano nasimulan yung pagbabanda? Walang kuryente noon, caroling lang. Caroling. Caroling lang noon eh. Kasi yun lang mga pwedeng kantahan. Kasi mga piyesta-piyesta, yung mga Battle of the Bands, mga combo ang tawag doon eh. Hindi banda, combo. Mga combo ang tawag doon. Ang baho namin, yung gasolina, drum ng gasolina. May gawa lang lahat. Sinong bahista, sige, gawin mo, baho. Isang string lang. Isang kwerdas lang yun. Kwerdas lang. Drum ng gasolina, tapos may nakadikit na parang stick. Poste. May poste. Tapos may yung drum ng gasolina, binubutasan. Tapos papasok mo yung kamay doon, ilalabas mo yung yung tali, yung lubid lang lubid, yung parang sampayan ng lubid. Tali. Yun lang, isa lang yun. Hindi plastic Oo. Talagang lubid. Ang ganda ng tunog. Wala masyadong nota pero parang percussion na rin siya Ang ganda ng tunog, grabe. Kumpleto na, meron ng 5 string na gitara, ukulele, tapos kanta. Uso pa noon mga Elvis, yung mga Everly Brothers, yung mga ganun. Yun na yun ang mga tinutugtog. Yun, yung mga tugtugan noon. Yun ang mga tugtugan noon. Marami. Masikat dito noon, Elvis talaga. Tapos, kalaunan, platters na. Kantahan na, vocal singing na, blending na. Group singing na ba? Bihira na nagsosolo. Meron pa rin solo, pero karamihan group singing na. Busisan na noon. Busisan. May mga first voice, second, third, fourth, ganun. Kaya doon ako natuto, doon ako gumaling sa ganun, sa voicing. Doon ako natuto. Mga ilang taon ka nito nung sa combo na? Elementary, grade 1 hanggang grade 4. Hindi, mag-upisa ako grade 3 na. Grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 noon Hanggang grade 6. Marami hindi nakakaalam nung yung high school mo, seminarista ka, di ba? Oh yes, sipin mo yun. Seminarista ako. 2 taon ako ron. Kaya paglabas ko, Sambeda, second year. Mulit na naman ako na second year kasi tapos ako sa second year seminary. Paglabas ko, ulit na naman ako second year. Sambeda. Saan seminary to? St. Paul Seminary sa Paul. FB Harrison. Okay. Ngayon, nalipat na sa Makati. Inabot ko pa rin yung Makati. Nalipat na. Tapos, paglabas ko, Sambeda ako. Ako ang teacher, bro. Isipin mo, second year high school, ako ang teacher ng theology. Grabe. Ako nagtuturo. 2 tinuturo ko, bro. Theology at saka English.
Oo. Ako nagtuturo. Yung teacher ko, nakaupo na lang doon. Ganun? Oo, nagtuturo ng English. Diyan ako magaling bro sa English. Yun, pagdating ng college, electric na. Siyempre, Okay. Yung college, electric na. saan na to? San Beda. Manila na. Oh, Mendiola. Mm. Oh, San Beda. Banda na ako noon. Daming banda noon. Oh, puro cover. Puro cover. Wala pang nagko-compose noon. Wala pang composition. Ang unang-unang composition noon, panahon ng Kundiman, pero may nag-rock and roll na, si Bobby Gonzales. Okay. Yun ang unang Pinoy rock na narinig ko. Yung, ang babae, pag minamahal. Yung mga ganun. Okay. Yun ang unang rock and roll talaga. Sabi ko, wow. Antindi na. Yun ang una, tapos wala na. Hindi na nasundan. Kasi nag-iba na ang takbo ng panahon eh. Nag-iba na rin ang technology. Meron na rin mga electric, meron na mga, alam mo na yung mga ganun. So, yung mga unang kabanda mo, mga kaklase mo rin? Hindi. Ito, neighboring, mga kapitbahay, ganun. Nakikita-kita. Pare, marunong ka pala mag-gitara. Subukan natin. So, pajam-jam lang konti. Ito na. Pwede pala. Sige, buo na tayo. Tandaan ko noon yung unang banda ko. Chetnex ang pangalan. Ang manager namin, bayaw ni Ramon Jacinto. RJ. Si Ramon noon, sikat na. RJ and the Riots, sikat na sila noon. Kasi mayayaman yung mga yun eh. Mga instrumento nila. Talagang puro Fender, puro kargado Fender talaga. Ang gaganda ng tunog, sabi ko. Tapos kami, ang manager namin, madamot at makikuripot, di ba? Tapos ang bass drum namin, ang laki-laki, galing ng raon. Tapos balat ng kambing, balat ng kambing. Kaya pag lumamig, lambot-lambot, walang katunog-tunog. Nagbabago. Iniinitan pa namin yon. Magpapainit kami, kukuha kami ng kandila, tatapatan namin ng para tumigas. Nasa tugtugan na yun. Gano'n sitwasyon namin. Tapos yung mga gitara namin, yung bao gitara, made in Raon, sa Raon, yung Arwin. Arwin no nasikat eh, Arwin. So, yung Raon, talagang simulat sa full musical instrument na lugar na yon, na alley. Lahat ng sounds, basta parte sa mga phonograph, yung turntable, electronics, mga speaker, instrumento, drum set, doon lahat ang takbuhan ng tao, bro. Walang iba. Raon lang talaga. String, bili ka ng drumstick, bili ka ng cymbals, nandun lahat. Wow. Bihira pa lang matagal na yung Raon. Kaya lang, nung dumating na yung mga stateside, ayan na, medyo humina na sila kasi nakaka-afford na yung mga Pinoy noon sa mga stateside galing US. Kaya nga, medyo humina sila ron. Pero meron pa rin mga Pinoy na walang pera, doon talaga tumatakbo. Lahat ng mga miscellaneous, doon lahat. Takbuhan mga pa tubo. rin. Mga amplifier puro tubo. Doon lahat binibili, mga tubo, mga speaker, lansing, yung mga ganun. Magbuo ka ng speaker. Bibili ka lang sa Raon, kompleto ron. Pinagdaanan ko yun. Pupunta ka, bibili ka ng mga parts. Inabot mo ba yun? Umabot ako dun. Gagawa ko ng speaker cabinet ko, doon ako bibili ng tweeter at saka ng woofer. Tapos nun, gagawa ka na lang ng kahon. Tapos yung mga wiring doon. Kompleto. Tubo. May tubo sila. Anong closing tubo? May local na tubo. May stateside na tubo. May pera ka, stateside na bilhin mo. Yung Electromaniacs doon, puro mga local lang ng instrumento doon. I see. Hi there. Perf Decaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. Don't forget to give this video a thumbs up, like, and hit that subscribe button if you haven't yet. Ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons, to the song and album MP3s,
to the PDF tabs and guitar profiles. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account. That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Nung nagbuo kayo, pwesto na kaagad yun? Wala. Wala. Jamming lang. Hindi. Bro, walang kapwesto-pwesto noon. Wala talaga. Wala. Ang nightclub nga nun puro turntable lang Wala. Bihira pa nga nightclub nun Wala talaga. Wala. Dewey Boulevard nag-umpisa mga nightclub pero kukunti pa lang noon. Ang unang sumabag dyan, orchestra. Walang banda, walang combo, wala. So, saan tumutugtog yung mga combo? Parties. Yung mga Friday parties, yung mga Sunday parties, birthday, mga ganon. Puro function. Sayawan. Mga private event. Mga function, doon lang, sa mga bahay-bahay lang. Wala pa hindi pa uso yung mga venues noon. Wala. Wala talaga. Talagang sariling shake-up lang talaga noon. Yung tutugtugin mo. Kunyari, lead guitar ka. Si Prime mo yung Chet Atkins. Yung mga tugtugan noon, Chet Atkins Oo. Tapos Venture At saka Shadows. jazz, mas malamang ang jazz noon. Oo nga. Maraming jazz. Pero yung yung mainstream jazz lang. Hindi naman talaga yung mga progressive, mga ganun. Wala. Ito mga mainstream jazz lang. Yun ang tugtugan noon. Tapos, pagdating sa commercial, yung mga Ventures, Shadows, yan na. Yung mga ganyan ang tugtugan. Tapos, kakanta ka ng Cliff Richard, kakanta ka ng Elvis Presley, gano'n yung mga kanta. Everly Brothers, gano'n yung mga kantahan. Yan, simple lang. Wala Tapos, paano nag-transition yun papunta sa mga pagsulat ng mga original na kanta? Dito na yun sa Juan de la Cruz na. Juan de la Cruz. Hindi, actually, bago mag Juan de la Cruz, sumusulat na ako ng kanta. Dito sa Glenmore Shoes noon, banda ako ng Glenmore Shoes. Kasi nag-aaral ako sa Ambeda. So, diyan ako nagbanda noon sa Glenmore. Hindi pa usong sulatan ng composition noon. Meron na ako mga composition. Unang-una ko mga sulat, karamihan English English, meron na ako mga English composition. Kaya naisama ko yung iba kong English sa pagpasok ng Juan de la Cruz. Doon, pagkatapos nung Juan de la Cruz ako, nag-aaral pa rin ako. Umalis ako sa Glenmore's. Yun na. Tapos nagsama kami ni Wally. Si Wally, ibang banda. Wala pang Juan de la Cruz. Dami muna namin nasamahan ni Wally. Kami ni Wally ang mga nagsama. Sige, mga 3 banda kami nasamahan namin. Iba-iba. Saka lang dumating si Pepe. Galing Hong Kong. Yun. Pagdating nila, nawatak sila. Nagsama kami. Nagkasabay kami sa tugtugan Nagsulutan ngayon. Kinuha kami ng Downbeats. Kami dalawa ni Wally. Yun na. Nagsama kami ni Pepe. Pero kasama pa sila Tony Halandoni noon. Inabot mo ba yun? Gitarista. Kilala ko si Tony Alandoni. Tony Alandoni. Yun. Pamangkin niya si Jun Lupito. Kaya gitarista rin yun. Pero later na dumating ito si Jun. Tony Alandoni muna. Magagaling mag-gitara noon. Tapos namatay na. Magang namatay Tapos dumating pa sila Vic Naldo. Inabot mo? Si Vic, narinig ko yung pangalan pero hindi ko maalala kung na-meet ko. Magaling din mag-gitara yun. Alam mo, siya ang talagang tumira siya ang pinatira ko ng linya nung Lucky Salayaw, Jepro. Kamay niya yun, pero nota ko. Okay. Hindi ko pinabayaan ng nota. Pare, bahala ka na dyan. Sige, pero dito, tirahin mo. Nakasulat yung parte. Nakasulat yung parte. Hindi ko pinakawalan yun. Kaya melodic talaga yun. Yung mga banda nyo ni Wally bago mag Juan de la Cruz, covers pa din yun? Covers pa rin yun. Covers. May tira kami ng ng mga pabigat na ng pabigat. Love and Spoonful, yung mga ganon. Okay. Kinks. May tira na kami ng Kinks. Kinks. You really got me. Yeah. You really. Ganon, mga tinitira namin. Kinks. Tapos, eto na, pabigat na ng pabigat. Mga
Manila Pads na. Oo. Ako, yan na. Mahogany Rush. Yan na. Mahogany. Yan. Tira na. Ayan na. Jimi Hendrix na. Hendrix. Pabigat na pabigat. Pabigat na pabigat. Hanggang sa, yun, nagsama na kami ng downbeat. Yun ang mga tugtugan. Sa Manila pa rin Tapos, to? Manila, Pasig kami. Pasig okay. yung downbeats. Tapos nawatak yung downbeats. Nag-aaway din sila Pepe at yung manager. So, naging 3 na lang kami. Yun, doon nag-umpisa ang sulatan. Talagang, oo. Hindi pa usong sulatan doon. Wala. Yung composition, wala. Wala talaga. Sinubukan ko lang. Sabi ko, subukan kaya natin tumagtog ng Tagalog, bro. Sarili lang natin. Inumpisahan ko sa Balong Malalim. Yun ang unang-una. Gusto niya mag-swimming. Si Edmond pa ang drummer noon. Si Edmond Pepe galing, wala pa. Si Bosio galing din ng Hong Kong, di ba? Or Japan? Galing Hong Kong, tapos Japan, tapos Pilipinas. Okay. Hong Kong siya nagumpisa. Kasama niya tatay niya, orkestra. Siya ang drummer. Conductor yung tatay niya. Pero siya ang drummer ng orkestra. Oo, matagal yun doon. Tapos nirecruit siya sa Japan ng mga Pinoy. Sooners, ang pangalan. Sooners. Sumikat, pumutok sila ron. Tapos, nadali sa drugs si Edmond. Kaya Napauwi. pinauwi. Sayang. Pinauwi. Kaya dito siya na-stuck. Nagkita-kita kami. Yun, doon na nag-umpisa Juan de la Cruz. Saka lang dumating ito si Pepe kasi naiwan si Pepe sa Japan. Nagka-girlfriend siya, nililibot siya, mayaman, nililibot siya sa buong mundo. Dami lang nalibot. Saka lang siya umuwi. Nung umuwi na siya, meron ng anak bayan. Binubuo na si Edmond, anak bayan. Sino yan, yung bahista sila. Yun, si Bignaldo ang gitarista. Tapos si Tolentino ang pangalan ng bahista. Ayun, nung dumating na si Pepe na nag-drums. Tapos exit na si Edmond. Pero nagkakasama pa rin kami. Sinama ko pa rin si Edmond sa album na Laki sa Layaw. Siya ang pumalo nun eh. Oo nga. Oo nga. Si Pepe umiwalay na ako sa Juan de la Cruz noon eh. Yung J-Pro. Yung J-Pro. Wala na ako sa Juan de la Cruz. Solo mo na yun eh. Solo na yan. Okay. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Nung nagsimula na yung sulatan, simula na rin yung mga concerts. So hindi na lang private function yung wala pa rin. Wala pa rin. Okay. Wala pa. Ang tagal dumating ng mga concert. Pagdating ng Mike Hanopol, Anak Bayan, Sampaguita, ayun, sumabak na yung mga venues. Ang dami na. Yung mga banda sa Olongapo, bumababa na. Nagpapa-concert na rin. Mga banda sa RJ, yun, mga Aunt Irma, yung mga Petrified Anthem. Petrified Anthem. Yan, sabak na sila. May mga venues na. May mga club na. Yan na. Pero doon na kami tumitira. Yung Juan de la Cruz may live recording, di ba? Meron sa UP. Okay. Sa UP. Oo, UP yun. Ano pa, solid pa kami noon, Juan de la Cruz. Oo. Ano yung concert yun? Concert yun. Sa UP, Abelardo Hall. Okay. Oo, concert talaga yun. Drummer pa nga namin, si Nides eh. Umuwi si Nides, galing Amerika, bumisita, bakasyon. Siya pinagpalo. Kasi isa ng mga ulute, labasan ng mga kagatan, black to black. Ayun na. Yung mga beef, yung mga gano'n. Yung mga balo. Ayan na, pumutok na yung mga composition. Nagayahan na yung iba. Sumunod na iba. So, before ng tugtugan, nauna yung recording? Tugtugan mo na. Okay. Tugtugan mo na. Then, pumasok na yung recording. Nagkaisip na yung... Kapatid ni Dodi ang promoter namin eh. Namatay na rin. So, siya ang nagkaisip na, record tayo. Record. Sige, nakadalawang album. Siya nag-produce. Pero ang distributor, Vicor, distribution. Tapos nung sa recording, baho talaga yung hawak mo? Bass? Oo, bass. Bass talaga ako. Okay. Bass. Hindi. Bago ako pumasok sa kanila, gitara ako. Sa Glenmore, sa mga banda namin. Nung magkasama kami ni Wally, nag-bass na lang ako. Kasi hindi siya marunong mag-bass eh. Ang tunog ng bass niya, gitara din eh. Sabi ko, huwag na. Sige, ikaw na lang mag-gitara. Ako na lang nag-bass. And then nabuo, di ba? Tumunog talaga yung banda. Hindi tutunog yung banda kung siya mag-bass eh. Wala eh. Hindi niya alam yung bottom. Hindi niya alam yung bottom. Wala siya idea ron. Guitarist talaga. Sige, after ng Juan de la Cruz, yung Mike Hanopol na. Yun, Laki sa Layaw, Tulungan Natin. Pero don't forget, Perpa, hindi talaga ako nakahiwalay. Hindi talaga literally na tumiwalag, gumiwalay, lumayo na, hindi na. No, hindi. Nagsasama pa rin kami, bro. Although may Mike Hanopol, meron pa rin gig ang Juan de la Cruz. I see. Oo, meron pa rin.
Kaya nagkaroon ng album yung kahit na anong mangyari. Okay. So parang sabay. Ngayon, paano mo naisip na itong mga kantan to para sa Mike Hanopol, tas itong mga kantan to para sa Juan de la Cruz? Siyempre, alam ko na kaagad dahil siyempre, galing ako sa Wandelo. Alos ako rin naman ang sumusulat doon Oo, so alam ko rin ang kanilang capability, kanilang capacity as musician. Hanggang doon lang sa Juan de la Cruz talaga. Blues. Pentatonic lang talaga. Pati yung mga kanta nila. Hanggang pentatonic lang sila ako, lumalabas na ako, bro Nagiging, talagang bago pa lang mag Juan de la Cruz, progressive na ang tugtugan ko Ganun na ang tugtugan ko. Kita mo ang tugtugan natin. Oo nga Ang lalayo na Di ba? Naalala ko yung tugtugan natin ang pinakamatinding tugtugan natin. Kasama ni si Dondi, tapos sino yung drummer? Sino yun? Kalimutan ko yung pangalan. Alin doon? Kasi madalas pinakamaraming gig natin kasama si Bosyo. Tapos Bosyo. Tapos nung wala na si Bosyo, nakalimutan ko yung drummer ng yun sa Olongapo yung si Jong. Jong! Oo, si Jong Azores. Azores. Oo, tindi nun, di ba? Grabe ang bakbaka natin. Alam mo, pinakamatindi nating tugtugan, hindi ko makalimutan talaga yun. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin. Yun sa Olongapo, dalawang beses. At saka yun sa Baguio. Sa Baguio. Si Bosyo yun, saka si Bosyo pa Dodi. si Baguio. Ang ganda nun, grabe. Kasi si Boogie percussion kasama natin. Oo, ang galing ang tugtugan, grabe. Ang bibigat. Tapos yung Olongapo, yung Jeff Joe Fraser. Jeff Berlin. Joe Fraser. Natin Joe Fraser. Talagang ngangalahat no? Iba tugtugan natin nun, grabe talaga. Grabe. Joe Fraser, tsaka yung isa, yung Back. Naku, grabe. Intindi nun, grabe. Wala nang lalampas to sa grupo na yun. Ang bigat nun. Grabe. Sobra. Sa Triani, sa San Francisco na nun. Yun. Kaya nga. New York din yan. Sa Triani. Galing siya New York originally. Long Island. Galing New York yan. Tumutugtog sa mga club yan doon. Nung hindi pa nga siya sikat, naging isang tutor ko yan talaga? Nag-lesson ka kay sa Triani? Hindi pa siya sikat, syempre. Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing PerfTracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out. Ngayon, kailan ka lumipat kailan ka dumalaw ng US? Galing na, nag-US ako. Kasi nung magsama tayo, galing na ako ng US. After na yan. Na yun Nag-US ako, 82. 82. So, ibig sabihin, Hagibis yun. At saka yung kahit anong mangyari, yun ang huling album. Yung Juan de la Cruz. Tapos, yung sa album ko naman, yung Ikot-Ikot, yun ang huli. Ikot-Ikot. Hindi, tulungan natin pala. Tapos, yun, nag-US na ako. Matagal-tagal din yun. Sa New York ka nag-stay, di ba? New York, East Coast. Ang trabaho ko sa New York, bro, alam mo kung ano? Ano? Ang dami. Ang basic na trabaho ko, besides sa tugtugan, gabi yun Sa araw, driver ako ng limousine. Limousine, taxi. Taxi ang tawag, pero limousine. So, ang pasahero, puro kano. Mga celebrity mga minsan Daryl Hall and Oates, bro, naging pasahero. Sino yung Caribbean? Pirates Caribbean? Johnny Depp. Johnny Depp? Pasahero ko yan, hindi pa Johnny Depp yan. Hindi pa sikat siya noon. Ang kasabayan niya, sila Charlie Sheen Yan ang kasabayan niya. Siya na iwan. Pero sumikat siya. Mas sumikat siya ngayon kay Charlie Sheen dahil sa Pirates. Pasahero ko yan. Pinipick up ko yun sa bahay niya sa Village, sa New York. Doon nakatira yan sa Village. Wow. East Village. Ang dami ko naging pasahero bro, ng mga celebrity. Ay nako. You name it.
Galing. Ang dami celebrity dun eh. Yung dalawa, Paul Simon, Garfunkel. New Yorkers yun. Pasahero ko yan. Robert De Niro. Oo. Robert De Niro, Al Pacino. Mga New Yorker yan. Oo. Eh dyan ako umiikot eh. Paano ko hindi maging pasahero yung mga yan? Mga taga dyan yung mga yan. Grabe. At saka, bro, pag nagsalita ako, English, siyempre. Bro, tinuturuan ko pa sila ng English. Alam mo ba? Paano? Ang mga kano, bro, mali-mali minsan ang grammar nila eh. Oo nga. Alam mo yun, di ba? Kinukuri ko, I'm sorry. Oh, yeah. Oh, how did you know? How did you learn English? I'm an English teacher, sabi ko. Oh, really? You're better than me, sabi sa. So, sa araw yun yung racket mo, tapos sa gabi, tutugtog. Oo, yun ang trabaho ko, bro. Sa gabi, tugtugan. Alas 6, umpisa na ako. Kasama ko si Nides, Ransom Mendez, yung drummer. Kasama kami. O palitan kami ng kotse. O isang week sa kanya, isang week sa akin. Oo. Eh kasi mga 2-3 oras din ang biyahe. Oo, galing New York. Ay, Ang tinutugtugan namin, New Jersey. I see. Okay. New Jersey kami. Tugtugan namin. Islanders band kami noon. Ano yung tugtugan nyo nun? Cover. Siyempre. Cover. Oo, mga Lionel Richie, mga ganun. Yung mga Michael Jackson, yung mga ganun. Mga Prince. Itira kami ng Prince. Puro cover. Pag may mga Pilipino, siyempre may Pilipino. Mike, laki sa layaw. Siyempre, yung mga kano naman tumatanga na lang. Ano yung kinakanta nyo? Hindi na ganon eh. Ganon ang eksena yun, bro. Pagdating sa gabi, pag uwi, konting tulog lang. Gising na naman, alas 7. Driving na naman. Ganon na trabaho ko doon. Ano yun? Grabe. Kaya hasang-hasa yung English ko, lalo na nakukuha ko na yung mga aksento ng New Yorker. Iba ang aksento ng New Yorker sa LA. Iba. Iba ang salita dyan. Iba. Mas diretso dito sa New Yorker. Diretso yung West Coast eh. Sa New York, ang hirap. Oo. Ang hirap. Pag nagsalita na mabilis, parang ang hirap makuha eh. Ang hirap hulihin. Oo. Talagang pag-aaralan mo. Natuto rin ako, pero nawala na. Tagal ko nang wala doon. Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro's signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website, perfectodecastro.com. Links in the description. Habang nasa US ka, tuloy pa rin yung research. Tuloy pa rin yung walang tigil. Walang tigil. Walang tigil, oo. Ang dami ko umabot nga ako sa sa avant-garde na eh. Oh. Nanonood na ako ng avant-garde, nakikinig na ako ng mga Bill Frisell. Naku, grabe yung ganong klase na Bill Frisell. Hindi ng Bill Frisell. Kaya ang daming ron sa Village. Andun lahat ng research, bro. Basta't nag-research ka, punta ka talaga sa Village. Limitado pa nga dyan eh. Nagpupunta rin ako dyan sa California. Sa LA. Tsaka San Tropez SF. Yung sila, Gambale, nakita ko rin yan sa GIT. GIT, nagtuturo sila dyan. Saka sino pa yan? Isa? Si Satriani. Satriani sa San Francisco na nun. Kasi galing siyang... Kaya nga. New York din yan. Si Satriani. Galing siya New York originally. Long Island. Galing New York yan. Tumutugtog sa mga club yan doon. Nung hindi pa nga siya sikat, naging isang tutor ko yan eh. Talaga? Nag-lesson ka kay Satriani? Hindi pa siya sikat, syempre. Wala pa. Yung mga turo niya, na siya, medyo, wow, iba na turo niya. Talagang magaling. Pero mga 2 session lang yun. Kasi nag-tour na kaagad sila eh. Sumikat na kaagad yung banda niya. May iba ka pang, nagpa-tutor ka pa sa ibang gitarista? Bukod kay Sa Satriani? Florida, si Steve Morse at saka si Pat Metheny. Wow!
Ang gagaling, bro. Oh, Steve Morse. Hindi nga pwede, bro eh. Sabi ko, kung Filipino rock musician ako, tapos gagamitin ko to, wala, walang bibili, bro. Alam mo naman eh. Doon lang sa station, okay Oo. lang yun. Kaya kita mo yung mga binaba ko rito, mga Hanopology, yung mga ganun, Oh, dos. mga tinitira natin. Oo. Yun ang mga nabuo ko doon. Hindi ko naman pwede, yun ang pinakamababaw, bro. Yun ang pinakababaw na research ko na pwedeng marinig ng Pinoy. Pero ganun pa man, hindi nabili. Nilabas ko yung album, Hanopology, wala naman. Oo. Eh, tinutugtog natin yun. Parang workout yun eh. Hapong-hapo tayo. Yung balong Pagkatapos malalim. Tandaan mo yung balong malalim natin. Nung naalala ko kasi may banda ako dito, Rock Stallion. Tumugtog kami para sa Wish USA yung launching. Tapos tinugtog namin yung Balong Malalim, yung version natin. Yung gano'n? Oh, yun. Yung ganong version? Oh, yun mismo. Ba-da-da-da. Tinugtog namin, di ba? Wow! Swimming sa balong malalim, di naman po pwede sapagkat madilim. Sino kumakanta? May singer ako dito, magaling. Si Rafi, magaling yung singer. Magaling din. Oh, talagang classic rock Bigat yung ng boses tugtugan na yun. Oh, Balong malalim. Binuo namin yun. Tapos, Pati yung kanta na gusto niyang mag-swimming. Oo, ganun. Eksakto. Ganon. Eksakto. Tinuro ko sa kanila kung paano. Tapos, ang nakakatawa nito, meron nag-video, nilagay sa YouTube. Ang daming nagalit. Sabi, Bakit? bakit yung binaboy yung balong malalim? Hindi ganyan yan. hindi nila alam. Yun yung version na tinutugtog namin. Kasama ko yung mismo nagsulat. Wala eh, no? Version 2 yun eh. Bakit yung ginawang heavy Na-stuck. metal? Oh, hindi, kasi na-stuck sila roon. Oo nga. Pag na-stuck na yung isang utak doon, wala na, hirap na. Hindi, yun din yung mahirap kasi pag mahal na mga tao yung original version, kahit baguhin mo lang ng konti yun, magagalit sa'yo eh. Magagalit na. Oh. Marami din naman natuwa na, uy, kakaiba to okay to Siyempre. Grabe. Pagtindi nga. Pero yung iba talagang galit. Ang bigat masyado. Kinuha Sobrang namin bigat. pati yung bagsakan sa gitna. Da 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 dan da da. Tindi. Ipapadala ko sa yung video para mapanood. Sige. Yun. Sige. So pagbalik ko 93, ang una kong nasabak noon, di pa tayo magkakilala. Si Bosio at saka si Dondi ata yun eh. Oo, unang sabak ko sa RJ. Diyan sa Robinson, meron siyang Galeria. noon. Sa baba. Galeria, Sa yung natugtugan nun. Yun ang una kong tugtog sabak galing sa States. Nung time na nasulat mo yung mga kantang yun, naisip mo ba na hanggang ngayon mamahalin pa rin ng mga tao yun? Actually, yung tanong na yan, parang magkakaroon niya ng obsolete o kaya discrepancy yung tanong na yan. Kasi bro, kahit anong gawin mo dyan, burahin mo. Burahin mo itapon mo lahat ng record. Ano mang mga record na tungkol sa Pinoy rock, yung mga Mike Hanopol, Juan de la Cruz. Wala nang yan, bro. Hindi mo na pwedeng burahin yun. Generation to generations to come, bro, sabi ko sa'yo. Ang dami nga ngayong nagpupusa sa akin, Sir Mike, pwede ba namin tugtugin ito? Gusto namin ito. Mga bata, bro. Yung mga kayabangan, yung mga kengkoy, yung mga araw, yung mga kagatan. Gusto nilang tirahin. Banda ito, Banda ito, mga bata. Ibig sabihin, pag gusto nilang tugtugin, alam nila na gugustuhan ng audience na tutugtugan nila. Hindi naman tutugtugan nila kung hindi gusto ng tao. Nire-request siguro sa kanila. Kaya, nagpapaalam sa akin, walang problema, tirahin niyo, sige. Ano yan preservation Maganda nga kasi pinipreserve nila Pinipreserve yung continuity, hindi namamatay. Hi there, Perf Decaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk.
Don't forget to give this video a thumbs up like and hit that subscribe button if you haven't yet. Ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons, to the song and album MP3s, to the PDF tabs and guitar profiles. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks, like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account. That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Punta naman tayo sa instrumento. Yung una mong electric guitar, naalala mo pa? Unang-una, Oo, bago pa nag Juan de la Cruz. siyempre, nanay ko bumili, Arwin. Okay. Arwin, oh. Oh. Pero ano yun, tatlo pickup, bro. Ganun. Tatlo. Ano yung korte? Ano yung korte? Rectangular din siya. Oh, hindi, ano yung korte ng gitara? Yung talagang normal na gitara. Oo. Normal din. Pero alam mo na yung mga frets na kupo. Kawawa yung kamay ko. Oo. Ang lalali. Akala mo may mga matataas ang fret. Naalala mo kung anong bass yung ginamit mo sa Juan de la Cruz nun? Ang una kong bass noon sa Juan de la Cruz, Gibson Yung Gibson Jack Bruce? SG, Jack Bruce. Oh. Hindi Kaya ba malaki Jack yung Bruce tunog. SG yun? Oo. Oo, laki. Ganda Oo. Ganda na tunog. Tapos nung yung Mike Hanopol era na, yung Laki sa Layaw era, ano na yung gitara nun? Ano na yun? Nilo Santos na yun eh. Yun na yun. Ang unang binigay sa akin na gitara doon, Gibson na, pangalan ng Gibson na yun. Bilog ang Tapos apat yung yung kanyang pihitan dito sa yung Les Paul? treble, volume, yung apat Oh. Kalimutan ko na yung Yung Les Paul ba yung korte? Hindi Les Paul Hindi Les Paul. Gibson din siya pero kalimutan ko na yung brand na yun. Pero maganda rin. Ayos din. Hindi siya sikat na brand. Okay. Kasi si Wally naka Gibson din nun sa Juan de la Cruz, di ba? Parang oo. Melody Maker. SG puti. Oh, okay. Puti. SG puti. Yun. Tapos, yung paglipat mo sa US, ano yung unang gitara mo doon? Stein, tuloy na yun. Steinberger yung pinakauna mong kinuha? Saan? Nung paglipat mo ng US, Steinberger kagad kinuha mo? Oo. Yun, kasi timing Dumating ako 82. Tamang-tama, nagkaroon ng guitar competition sa Russia. Buong mundo Talaga nag-submit lahat. Nanalo itong Steinberger because of technology. Yun ang binili ko. Mura pa noon. Pero mahal na noon Yung gitara na yun, nagkahalaga ng, bili ko 1.4 Yung pagka pumatak na 1.4 na yung gitara mo, mahaling klase na yun. 80s yun $1,000 sa 80s, 80s grabe yun. yun. Pero mo, 1,004. Mga gitara nun, mga 700, mahal na Hindi ba? 700, 800, 500. Kaya mga strat nun yun, 1,004. Binili ko. Tapos, pinili mo yung model na yun na may tatlong single coil? Yun lang Steinert single coil Kasi mahilig talaga ako sa single coil. Oo. Okay, hindi ako masyado dun sa sa isa. Humbucker? Yung humbuck. Hindi ako mahilig doon Mahilig ako sa single coil. Kaya yan ang pinili ko. Saka nung binili ko yung Perf, sabi ko sa'yo, yung naglabas yung Stein, 1,000 copies lang. Parang experimental subok na kung mabibili edition. o hindi. Mabibili.
kung mabibili o hindi. Kasi sa mahal eh. Kasi ang mga pyesa, ang mamahal, EMG ang pickup. Pero mo, EMG, ang mahal ang EMG. Tapos yung Transtrem niya, mahal din. Transtrem yan eh. Kaya tinawag na Transtrem, hindi mo na kailangan magkaipo eh. Meron siyang kanal dito sa vibrato, may kanal na tatlong kanal. Pwede mo itaas, pwede mo ibaba ang key. O Transtrem. Tapos yung kanyang system sa strings, highly technological kasi pag naputol yung string, sipin mo pag bumaba, o tumaas yung ibang string. Isa lang ang pipiti mo, sumasabay yung iba eh. Galing eh. Sabi ko, yun lang ang gitara na yun. Kaya, ang ginawa nila, in-stop production yon, yung model na yon, in-stop. Yung anong pati yan, yung body, solid. Yung neck and body, one piece. Ibig sabihin, moldy yan, Pep. Moldy. Molde. Buhos. Buhos yan. Graphite. Buhos. Kaya solid yan. Kaya, wow, hindi talaga. Hindi nasisintunado, kahit na anong weather. Init, lamig, sobrang init, kahit lamig na lamig. No? Wala. Walang problema. Yung model, hindi mo kailangan na tuner. Oo nga. Yung model na Steinberger mo, yung may 3 single coil, bihira, wala pa ako nakikita ulit nun. Marami ako nakikita yung 2 humbucker. Oo. Kasi Gibson na yun eh. Binili ng Gibson eh. Oo. Binili Pero ng Gibson. kahit sa used, yung mga kasing year nung sayo, bihira, wala pa ako nakikita lumalabas na 3 single coil. Wala na. Tinigil na. Tinigil na. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Alam mo ba kung magkano ngayon yan? Bigyan kita ng idea. Noong 93, pauwi ako. Nag-announce sa dyaryo, New York Times, wanted, nakalagay, wanted, this model guitar, yung guitar ko, we will pay $25,000 dollars. Wow. 25. 25. Isipin mo, tinindihan ko. Oo. Ngayon, pangalawa, nasa Seattle ako. Alam mo ba si Bill Gates merong museum ni Jimi Hendrix? Yung Rock and Roll Museum sa Seattle. Jimi Hendrix yun. Experience. Pagpasok mo kasi si Bill Gates, ni Jimi Hendrix. Kaya nagtayo ng museum, lahat ng history ni Jimi Hendrix nandun. Magmula ng bata pa siya, hanggang doon sa London, kumpleto siya hanggang sa Isle of Wight concert. Lahat. Pagkamatay niya, andun din. Ngayon, pagpasok mo sa museum, merong puno, bro, sa loob ng museum. Hindi pinutol yung puno, doon ginawa yung building, bro. Bakit? Kasi ginawang guitar tree. Guitar. Nakita ko yung mga picture nun. Lahat ng gitara andun. Kompleto. Except yung gitara mo. Yung gitara ko. Nagkataon, galing ako sa rehearsal, may concert kasi ako, nag-rehearse kami. Tumuloy kami ron. Dala-dala ko yung Steinberger. May sulat pang Steinberger eh, yung case. Nilapitan ako ng gwardiya. Sabi, excuse me sir, is that Steinberger? Yes, Steinberger. May say, pagbukas bro, yung nakita ka agad yung 3 pickup. Sir, we will pay you $50,000 right now. Wow. $50,000 bro. Grabe. Magkano sa peso yun? Oo. Alam ba, sinunggabang ko ba? Hindi. I'm sorry, sir. I'm not selling this. Wow, man. Sama ng loob ng gwardiya. Bago siya nagsabi, tinawag mo na kay Bill eh. Tumawag kay Bill, sabi niya, sir, somebody sa Steinberger your guitar looking for, a 3 pickup, 3 single coil. Pay him $50,000 right now. Wow. Sabi, sama ng loob ni Bill Gates, bro. Yun na lang ang kulang eh sa guitar niya. Magmula yung mga 1800, meron siya ron. 1800, 1905, 1908, kompleto nga eh. Grabe. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. So, ito, pangalawa yun ha. Pangatlo, bro, may pangatlo. May pangatlo pa. Bicol naman. Bicol, concert. Samo sila Lolita, tsaka si Heber. Tugtog kami. Nung may concert venue, tapos pagkatapos ng venue, tuloy kami sa club niya. May club siya. Doon kami, jam kami ron. Kain-kain, inom-inom. Lumapit sa akin yung nagpa-concert, bro. General wow. Ang Army. Mike, alam mo naman,
fans ako. Alam mo naman, banda ako. Tinutugtog ko yung mga tugtog mo, lalo na yung tulungan natin. Paborito ko yan. Pero ngayon, ang hawak ko rito ngayon, susi ito, susi. Susi ng bagong-bago, kalalabas lang kahapon. Honda, bro, Honda. Susi. Pagmunta ko yung, para sa ako data, something, bagong-bago, bro. Ito yung susi, sa'yo na. Akin na yung gitara mo, Steinberger. Magkano eh? Ikaw lang, bro, tansyahin mo, magkano yung Honda Accord? That was last year, ha? Oh, Last 2 years ago pala. 2 years ago. Dito Magkano yun? mga $40,000 yun eh, 45. Kung high-end, naabot din mga 50 din. 50. Oo. 50, ano, 1,000 US. US. 50,000 US. Hindi ko alam kung magkano dyan. Di siyempre, million dito. Million dyan, million. Million na rito. Pero kung worth 50,000, di ganun din. Parang ganun din. In-offer ni Bill Gates 50,000 eh. Oo. Pero hinindihan ko pa rin, bro. Kailangan ko na sasakyan. Wala akong sasakyan dito eh. Hinindihan ko pa rin. Sorry, hindi ko pa nagbibili. Oo. So, ibig sabihin, extension mo yung gitarang yan eh. hindi. Pwede ko nung pakawalan. Pero hindi sa ganung time. Kasi, nung inupiran ako ng pangatlo, bro, ang analysis ko, tumataas talaga ang presyo. Oo. Tumataas. Tumataas. Di ba? So, bihira yun eh. wala na eh. Stop production. Oo. Wala na. Di ba? Yung nasa New York nga, yung 25,000, tinawagan talaga ako noon. Tinawagan ako. Kasi, nag-reply ako eh. Tumawag sa akin, no? Man, we're begging for your guitar, man. Please, sell us your guitar. Grabe, no? Kaya yan ang ko. Hanggang ngayon, nandito pa sa akin yan. Well, ngayon ang Steinberger, may isang tao lang yung nagre-restore diyan ngayon eh, based sa East Coast. Ang ginagawa niya, trabahante niya yung top luthier ng Steinberger dati. Siya na lang yung nag-iisang tao na marunong magkumpuni niyan. Siya kasi Talaga? siya ibang proseso ng pag-refret, kaya niyang i-tune Puro Steinberger lang. Steinberger lang. Kaya niya mag-refret, kaya niyang rebuild yung transtrem, kaya niya basta Original as factory. Kasi siya yung head luthier ng Steinberger dati. Pero grabe pong presyo. Isipin mo yung isang spring ng Steinberger, ang rebuild ng Steinberger na transtrem, $1,500 para lang ayusin niya. $1,500 para ayusin. Parang bigat. Pero mag-iisip ka muna. Pero kasi siya lang marunong. Yan ang mabigat doon. Siya lang yung Yan ang marunong. mabigat doon. Sige, Pero talagang pag-iisipan mo yung 1.5 na yun. Hindi nun. Tapos kikita ka lang ng $50. Ganun na nga. So tapos ginagawa din niya, binibili niya yung mga lumang Steinberger, tapos i-restore niya, tapos ibebenta niya ng mahal. Modify niya. Oo. Ayos. Ganda. Pero ito, wala naman siyang diferensya eh. Ang diferensya lang nito, isa lang. Yung, ano ba yung diferensya nito? Hindi, walang diferensya wala. Wala, hindi magkakadiferensya ito. Sige. Linis lang, siyempre. Linis lang. Oo. Yung mga first time na jam ng balong malalim, kunwari sa tutugin sa E, di ba? yung mga hindi nakakaalam nun, pupunta sa 5. Tapos Ano sinasabi mo? Ay, hindi pala. Hindi dyan. Baba mo. Sa Gio. Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description, and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing PerfTracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out. Ngayon, paano ka nagsisimula magsulat ng kanta? Ano yung inuuna mo? Hindi pare-pareho. Minsan, nauna lyrics. Minsan, nauna ang chord progression. Pag nauna ang chord progression, hirap ako sa lyrics. Pag nauna naman ang lyrics, hirap naman ako sa chord progression. Kasi ang lyrics, bro, walang measurement eh. Hindi ka naman nagbe-beat dun eh. Walang beat eh. Kung lyrics, sulat ka lang na sulat ng lyrics. Ngayon, kalaunan, katagalan, pag nagkaroon ka na ng 4 na linya, gumawa ka,
Kasi madidiscover mo yun, ang isang verse, 4 ang linya. Ngayon, pag ibig sabihin pala ng 4 na ang line, 4-4 na yan. 4-4 na siya. Kasi 4 ang linya mo, 4, talagang papasok na ang beat dyan na 4-4. Magbabawas ka na. Hindi na lahat. Merong iba, eksakto. Merong iba, magbabawas ka. Kasi susobra sa beat. Sumusobra o kaya kulang. Yun ang nagiging dilema doon. Pero sa akin, meron ding sabay minsan, bro. Yun ang matindi. Sabay. Yung parang jamming ba, nakaupo ka lang, ikaw lang mag-isa, pero nagja-jam ka, gaya ng bulong malalim. Sabay yun, bro. Una, pumasok sa isip ko, gusto niya mag-swimming. Gusto niya mag-swimming. Pasok agad yung E. Hinawakan ko agad yung chord na E. 3 chords yung nasa isip ko. Kasi ang Juan de la Cruz, blues pattern talaga eh. Medyo suya na ako, bro. Suya na ako sa 3 chords. Suya na ako sa 3 chords. Ang ginawa ko sa balong malalim, kasi ang 3 chords, traditional yung 1-4-5. 5-4-1. Di ba? Wala ngang 1-2 eh. Wala ngang 1-3. Wala eh. Di ba? 1-4-5. 5-4-1. 1-5-1-5. 5-1-5. Blues progression. Puro ganun lang eh. Traditional yun eh. Yun ang traditional. Alam mo ba sino talaga nag-umpisa niyang yung blues na traditional na yan? Matagal ako sa San Francisco. Diniscovery ko talaga yan. Nagpunta ako sa museum nila. Sa San Francisco, alam mo yun? May museum doon tungkol sa blues music. Sila palang nag-umpisa ng lahat, bro. Yung mga slave kasi yan sila noon eh. Slave. Mga kadena nga yan sa paa eh. Mga itim. Pero ang trabaho nila sa field. Sa cotton. Cotton pickers, cotton yan. Tapos may mga, habang nagtatrabaho sila para maaliw, merong tumutugtog, bro. Mga blues yun. Gang, 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 puro ganon. Puro itim yun. Wala pang puti nun. Yeah. Wala pang puti. Ito ang umpisa, itong music noon, doon sa San Francisco, puro itim, puro blues, puro hinaing, puro sama ng loob. Kaya blues, kaya tinawag na blues eh. Kasi sama ng loob. Diyan nag-umpisa. Doon ko na-discover. Pagpasok nila, pati nga ang jazz bro, sila John Coltrane, diyan din nag-umpisa, sa blues din. Tapos, pero sila horn kasi sila, kaya jazz na sila. Ngayon, Baptist yung mga yan eh, sa simbahan tumutugtog. Karamihan ng mga musikero, nasa simbahan. Kasi yun lang ang pwedeng outlet nila eh, sa music nila. Kailangan tugtog sila kung paano yan. Pagkatapos daw nung tugtugan sa simbahan, sawan-sawa na sila sa mga chords, bro, talagang, ano ba ito? Wala ba tayong, kaya pumupunta sila sa basement pagkatapos ng simbahan, sila John Coltrane. Sige, kawalaan doon. Buhos. Ganun na sila, John Coltrane noon. Tira noon, ganun na tugtugan nila. Hindi lang nila mailabas doon sa simbahan, syempre, hindi pwede. Ganun ang nangyari hanggang sa unti-unti, pumasok na ito ang unang naglabas talaga ng mabilis na blues, sino yung Chuck Berry. Chuck Berry. Oo. Rock and roll. Pero hindi lang siya ang nagpasikat, pero marami na siyang kasabay noon. Oo, yung mga rock and roll na mabilis, marami na kasabay. Little Richard, yung mga ganun. Ay, naku, ang dami. Pero siya ang sumikat. Kasi kita mo, ang ginawa ni Chuck Berry, pabilis. Ganon ang ginawa nila. Hanggang sa naging rock and roll na, bro. Inadapt ng mga puti. Ginawang 4-4. Diba? Down to the crossroads. Down on my knees. Mga ganun na. Sabi ko, ang tindi pala nito. Ganon ang mga istorya niya, bro. Sa San Francisco, nalaman ko, ganun pala. Mga puti, mga ano na lang, sila nag-develop talaga. Pero umpisa, itim, blues. O yun ang nangyari. Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro's signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website, perfectodecastro.com. Links in the description. Yung Juan de la Cruz nun, kaya pala ganun. Kasi yung Juan de la Cruz nun, nung pinakikinggan ko ulit, para siyang
may pagka-cream, pero yung riff may pagka-Black Sabbath din eh. Na Siyempre. para naghalo kasi hindi lang Clapton puro lead at saka chords eh. Hindi Oo. hindi ma-riff eh. Yung Juan de la Cruz marami Tama. riff. Oo. Tapos malaki yung Hindi kasi tunog. ina-adapt ko yung kakayanan, capacity Oo. ng tenga ng Oo. Pilipino masa. Binabasa ko 'yun eh. Hindi ko naman binabasa as magagaling na itong mga nanonood sa akin. Hindi ko naman dinadown na bobo sila. Hindi ganoon. Basta yung kanilang level na kanilang knowledge tungkol sa tugtugan, sa mga rock, sa kung anong mga genre, doon lang sila. Alam ko ang kanilang level, ika nga. Doon ako pumupunta. Ibig sabihin, umiiwas ako sa mabibigat. Basta't ang pinopokus ko na lang yung tinatawag na yung bayo, yung bottom, saka yung consistency ng rhythm. Yun ang inano ko. Ang alam ng mga tao yun, yun ang umuhuli sa kanila eh. Oo. Yung nagpapagalaw sa katawan. Oo. Yun ang tumutuhog sa kanila, yun ang bumibingwit sa kanila. Yung rhythm, yung pug 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 Yeah. pug pug. Yung ganon, yung bayo, yun ang tumutuhog sa hindi nila alam yun kasi yung mga kantahan doon, yung mga melody, yung mga lyrics, ano na lang yun surface na lang yun. Pero yung nasa tumutuhog sa loob nila mismo, sa loob, yun, yung baho. Yung At saka primal yung drum. Oo, yung bass drum. Yun ang wala silang alam doon. Yun ang nakaka-trigger sa akin, hindi nila alam yun. Galing. Oo. Kaya, ang ginawa ko sa Balong Malalim, di ba? Gusto niyang mag-swing. Di na mapupiling. Sa bukat madilim. Ngunit kung may ilaw, Yan. akala mo lang. Di ba? Oh. Hindi ko ginawang traditional na pip. Hindi ko nilagyan ng Hindi pip. nag-5. Wala. Oo. Inalis ko yung 5. Kaya nasira yung nag-iba ang tunog talaga ng blues doon, bro. Kung tutusin mo. Nag-iba. Walang gumagawa nun. Kahit sa States, ewan ko kung meron gumagawa nun, ha? Hindi. Wala. Kasi lalo na yung tugtugan sa Manila na may jamming tayo, sige. Pero imbis na blues, jajam kami mga Juan de la Cruz. Yung mga first time na jajam ng Balong Malalim, kunwari sa tutugin sa E, di ba? yung mga hindi nakakaalam nun, pupunta sa 5. Tapos Ano sinasabi mo? Ay, hindi pala. Hindi dyan. Baba mo. Sa Gio. Oo. So dapat 4 Diba? tsaka flat 3, hindi Oo. hindi 5 tsaka 4. Pero Diba? kasi ini-expect nila blues yung progression Oo. eh. Pero laging may Yun ang iniba ko yun. Sabi ko, imbis na B, gawin ko ng G ito. Oo. Yun. Pasok. naging AG imbis na BA. Di ba? Oo. Kita mo pati yung beep-beep, no? Kung tutusin mo, sira din ang tradisyon dun eh. Oo, sira din. Yung sa Sira, chorus. kasi isipin mo kung kunya, yung chorus niya, Oo. kain na kayo, di ba? Kain, biglang naging F. Oo. Tas G. Gano. Yun nga, parang Ano yun? biglang Hindi na blues yun. Oo. Ganon din yung ano ba yung isa? Project, ganon din. Project, di ba? Oo, di ba? Parang blues na riff yung Sira verse. Tapos biglang may da 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 da. May chromatic. Di ba? Di ba? Ang galing eh. Musta mga kaibigan? Perf de Castro to at maraming salamat sa inyong pagpapanood ng Perf Talk. Kung hindi nyo pa nababalitaan ang ating idol na si Ninong Mike Hanopol ay tinamaan ng COVID at na-hospital siya nitong past couple of weeks. Nakachat ko siya minsan at siya ay awa ng Diyos on the road to recovery na. Masaya siya at nai-enjoy niyo ang kanyang mga kwento dito sa Perf Talk natin ngayong buwan. Anyway, kung gusto niyo magpadala ng donations para makatulong sa kanyang hospital at medical expenses, ilalagay ko ang kanyang bank details sa video description sa baba para lahat ng tulong niyo diretso nang pupunta sa kanya. Ngayon, pangalagaan niyo ang inyong kalusugan at kung hindi pa kayo nakapagpabakuna, i-schedule niyo na para malampasan na natin itong pandemyang ito. Balik na tayo sa Perf Talk.
nabanggit mo kanina yung habang nagsusulat ka ng kanta, minsan yung letra sobra. Pero may napansin ko yung ibang mga kanta mo, sobra din yung bara eh. May biglang 4 tapos biglang may sambot na Walang choice eh. Wala akong choice eh. Wala na akong maisip na letra na pwede pumasok doon. O kaya pinipilit ko na lang. Oo. Pero at least, okay rin naman. Pasok pa rin naman. Pero kung grammatically speaking, kung dadalhin mo sa ruling talaga, kumbaga, ano siya, out. Oo nga. Out na. Kung sa nota, out siya. Hindi, pero Pero pasok. nagiging interesante din music-wise eh. Kasi Oo. andun yung hindi mo ini-expect na akala mo tuloy-tuloy lang tapos bilang may tapos Tama. yun Oo, yung kasi mga lalo ng challenge. Tagalog. Ang Tagalog naman talaga, Tagalog words, bihira ang ano eh. Sabihin, karamihan dyan, 4-4. Pero meron din siyang words na 3. Meron din siyang 3. Meron ding 2. Kaya nga, minsan ginagawa ko, mag-isipan ako ng ibang word, tapos magagamit kong words, hindi na siya lalakas. Hihina na siya. Oo. Yung line na yon kasi gagamitin ko na yung pwede na words na alanganin. Di na Oo. lang. Bayaan ko na lang. Okay naman eh. Oo. Pasok din naman eh. Parang Ganun ang ginagawa ko. parang yung ikot-ikot, 'di ba? Biglang may, Oo. 'di ba? May ikot-ikot, ikot-ikot. Iba na yun. Iba yung bara, Diba? eh. Iba yung bagsak eh. Iba na, Oo. iba na yun, di ba? Oo. Pero pasok pa rin. Pasok pa rin. Diba? Kasi Pasok pa rin. mas sinunod yung naintindihan ng tao eh kasi ganun yung pagkabigkas. Oo, yun. Pero di ba? musically parang Oo, alanganin. workout ito. Out talaga. Oo. Out talaga. Kaya gustong-gusto nilang tugtugin yan. Namumblema sila doon sa huli. Yung bagsakan na yun. Kahit Doon naman sila problema. tayo, dahil lang sa tagal natin tinutugtog, parang naging second nature eh. Pero nung simula, yung inaaral ko yon, ano ba to? Para wala sa tiyempo eh. No? Oo, yung nakailang gig tayo nun bago nag-sink in sa akin yun eh. Yung Ay, hirap pala. lalo ko yun, magsasabay-sabay kayo nila boss ng bagsak eh, tapos biglang may sasaliwa, ako na pala nahuhuli. Pero alam mo sino pumalo noon? Si John Regalado. Oh! Oh, alam mo yung bagsakan na yon? Ah, Sila rin kapareho mo, nahirapan talaga sila, bro. oo. Talagang hindi nila makuha. Oo. Pero ang ginawa nila, sinulat. Tapos ang bahista pa nga nun, si Roger Herrera. Roger Herrera, oo. Oo, ganun din. Hirap sila rin sa bagsakan na yon. Pero nung sinulat nila, ininsayo isang beses, okay, pasok. Kasi doon ko lang ginawa yon sa studio eh. Hindi ko naman pinag-isipan yun. Doon lang yun lumabas. Parang ginam ko lang. Ako, imbis na isulat ko, ang tinutukan ko yung boses. Yung, Ganun. miikot-ikot, yung boses. miikot, ikot-ikot. Ikot eh. Oh, kasi yun yung pinakamadaling cue. Kasi kung isusulat siyempre. mo, bibilangin mo, parang hindi naman, hindi mahirap internalize yun kasi nakabantay ka lagi eh. Oo, tama. Dalawa kasi iniisip mo rin eh. Isang may 3-4, may 2-4, tapos may sinkopado. Oo. May syncopated May pa. syncopado. Kaya mahirapan talaga musikero doon, eh, ba? Oo. Wala. Kaya Mahirapan sila. Hindi naman pwedeng ibahin yun. Hindi naman pwedeng tanggalin yun. Oo. Hindi naman pwedeng Kasi tanggalin. maganda rin eh. Kumbaga magandang challenge din yun eh, basically. Maganda talaga. Oh, yun Talaga. yung mga gig natin nun eh. Talagang yung Puro challenge. exercise din sa utak yun eh. Kasi hindi ka lang basta tumutugtog na inuulit mo na kung ano yung nasa recording eh. Ay, iba talaga. Workout Grabe. nga eh. High level talaga. When you're ready for New Pedal Day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Yung mga topic ng mga kanta mo, paano mo naiisip? Ang topic, pagdating sa word na yan, hindi lumalabas yan bro sa una. Nandito sa, pag nabuo na yung first verse, doon lang siya lumalabas. Okay. Yung topic. Oo. Hindi ako nag-iisip ng topic. Nangyari, iisip ako ng love song. Walang ganun. Hindi ako ganun. Nandito ako sa unang linya, tapos second line, di ba? Ganun. Kaya, ang topic sa akin, hindi siya nauuna palagi. Pero meron kang klase ng kanta na iniiwasan, isulat. Oo. Love song. Ayoko ng love song.
Naalala ko yun eh. Kasi lahat ng kanta mo, interesante yung mga topic, pero walang love song. Walang Walang alam mo love yun? song. Kasi tulad nung Beep Beep tungkol sa driver. Oo. So Balong malalim. balong malalim tungkol sa nature ng tao. Himig natin tungkol sa pagsasama. Sama-sama. Sama-sama. Yung Great Pinoy Antiquities, parang painting ni Amor Solo yata yun eh. Di ba? Hindi, kultura yun. Kultura, di ba? Yung Kultura. bayanihan, tsaka yung... Hindi, yung antiquities, kultura din yun, nawala na. Nang lumipas, nang lumipas ang karitela, kultura yun eh. Oo. Parang... Tungo sa mga kagubatan. Oo. Napunta na sa kagubatan. Hindi yung, Diba? yung bayanihan pala yung isa, Bayan ni Juan. Bayanihan, kultura Oo, din yun. Kultura din. Kultura. 'Di ba? Laki sa layaw tungkol sa pagpapalaki ng anak. Yung Yun. mga topics, yung mga subject ng mga kanta mo, Wide eh. wide, Hindi. pero Very wide wide, siya. tapos hindi ganong pinag-uusapan, pero pasok na pasok pa rin Nandun. pasok na pasok sa environment ng Pilipino, sa culture ng Oo, Pilipino. isipan ng tao. Oo. Tuwing nga tutugtog ako, mag-ano lang ako ng kanta-kanta. Dito lang. Marami na noon pa. Palagi din silang sinasabi, Mike, nagbago ang buhay ko dahil sa Jeffro. Sa kanta mo na yan. Ang dami na bago raw ang buhay nila. Oh, 'di ba? Awiting Pilipino, Mr. Awiting Kengoy. Pilipino, grabe yun. Oh, Kayabangan, Inday. Inday. Oo. Yun. Ang Kasi dami. nung time na yun, bihira yung, usually pag OPM, Tagalog. Bihira yung hindi Tagalog na kanta. Bira talaga. Mm. Yung pagdating nung dumating lang sa isipan ko yung mga composition eh. Yung paano yung originality ba? Yun ang importante kasi. Yun ang hirap na hirap ang mga Pinoy, lalo na yung ngayon, yung mga millennials. Kasi masyadong na-saturate sa foreign labels, foreign artists. Ang lakas ng impluensya eh. Kaya, noon ang ginawa ko noon, kaya ako nasabak dyan. Sabi ko, alam ko saan pupunta itong kultura na to. Mawawala ito. Kasi nakita ko na yung mga kundiman singers noon, yan ang mga trend noon, mga Tagalog, nawala na eh. Nawala na talaga yun. Talaga ayaw na ng masa, ayaw na ng mga tao yung mga ganong tagtugan. So ibig sabihin, kung ano man ang dumating ngayon, nasa isip yun kung anong dumating nung time na yun sa akin, mawawala rin. Yun ang nasa isip ko, Part. Naisip ko yun, Dumating sa isip yun, hindi sa akin yun. Basta dumating lang sa akin, ito po, lahat ng mga darating dito sa ating Pilipinas, mawawala. Kasi na-discover ko nga, ang kultura natin, subo-luwa, bro. Susubo natin, mamaya luluwa na naman natin. Tapos may dumating na bago, susubo na naman, mamaya luluwa na naman natin. Ganun ang Pinoy, bro. Kaya sinakyan ko na lang yun. Sige, habang may opportunity, ang ganda nito, sige, pumapasok na, kinagat na ng RJ, pumasok na sa, di ba, masa na yung RJ noon, pasok na yung Juan de la Cruz, mga radyo, andyan na, himig natin, mga beep, 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 naku, patay, ito na, ayun, tinira ko na. Pero, ang irony rito, bro, sabi ko sa'yo, yung formula na discovery ko, formula kung paano ka titirahin mo itong Pilipinas ng Pinoy originality. Yun ang nasa isip ko, hindi pwedeng magkaroon ng kapareho. Hindi pwede. Yun ang nasa isip ko talaga. Kita mo, nagkaroon nga ng forum symposium sa UP. Ang topic nila, originality. Originality. Filipino originality. Ay, naku, sabi ko sa'yo, nandun sila, Granada, sila Cabangon, sila sino-sino mga composer, Gary Valenciano, Ray Valera, Florante, andon, Freddy Aguilar. Pero lahat may kahawig. Lahat. Except yun sa akin, wala sila makita. Phil's Cup ang nagtayo nun. Phil's Cup, bro. Naghanap sila ng originality talaga. Nakakita nila sa akin. ang pintas lang nila sa akin, yung sa Hagibis. Okay, Hagibis. Sabi ko, kasi habang nagsisymposium, ini-interview ko eh. Kasi ako napili na original talaga, Pilipino. Sa Maikano Paul, walang problema. Wala silang makita. Pero sa Hagibis, meron silang nakita. Parang, sinabi sa akin, parang hinango mo yan sa village people, di ba? Oo nga. Kasi, sabi ko, yung project na yan, commission work yan eh. Ang ibig sabihin ng commission work, inatasan ka. Etong pera, gawin mo yung kanta na to. Ang tema, village people. Yun ang sinabi sa akin. Pero, sir, sabi ko, hindi ko gagayahin ang village people. Gagawa ako ng iba. Iba. Hindi pa rin siya. Sabi ko, meron ba kayong narinig na tono talaga sa village people? Meron ba? Sabi ko,
Walang makasagot. Yung dating lang. Leon agad! Pag may babaeng duwa, nasaan ang village people doon? Wala. Nanggigigil kami sa iyong saan ang village people doon? Diba? Oo. Yung Wala. ang nasilip nila yung packaging, hindi not necessarily yung tugtog. Composition mismo. Oo. Yung packaging. Yung oo. packaging, oo. Pwede, okay lang. Admitted ko naman yon. Pero kasi commission work. Pero kung Mike Hanupol yun, hindi talaga gagawin. Hindi ko gagawin yun, bro. Hindi ko gagawin. As a group, yes, okay. Hagibi, sige, gagawin ko. Walang problema. Pero hindi pa rin siya pumatak na note for note na merong kahawig. Wala talaga. Saan ka makakita ng village people na meron bang village people na Oo, matindi bagsakan nun eh. wala. Bagsak ang village people doon. Wala sinabi village people doon. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Nung paglabas itong Pinoy Rock ngayon, parang nasa ano na siya, bro, talagang bingit. I mean, malapit na. Hindi pa ngayon, ha? Hindi pa, I'm not saying now. Kasi, bro, talagang hindi mo naman maiwasan talaga. Hindi mo pwedeng pigilan yung influx, flow ng dating ng mga foreign song. Lalo na, ang lakas ng influence sa atin ng American music, European music. Ngayon nga, pati nga Japanese music, pati nga Korean music, Indonesian, Malaysian. Ay, naku, wala na. Kaya nga, hindi natin alam kung nawawala yung identity. wala na. Oo. Okay lang. Sabi, basta nandiyan pa rin naka-record sa mga cellphone, naka-record sa mga Spotify, nandiyan naman yan. Hindi na mawawala yun. Doon na lang yun. Pero later on, magiging memory na rin yan. Pero Pag nawala na tayong lahat. Pwede rin naman maging, tingin ko lalabas din yung pagka-Pinoy dun eh. Kumbaga parang yung impluensya, gagawin pa rin natin kung ano yung... Pwedeng mangyari yun. I mean, ang sinasabi mo, parang ano yan, meron siyang possibility because of potentiality. Kasi may mga potentials dyan, na hindi pa lumalabas. Hindi natin alam kung anong nandyan sa kanila. Pero ang nakikita kasi natin, yung nasa surface na dumarating, mga flow ng mga dumarating ng mga kanta galing sa foreign. Pagdating sa Pilipino kasi, bro, Philippine music industry, kontrolado ng mga inchik dito eh. Yun ang hindi mo alam. Alam mo ba yun? Oh, sila yung may hawak ng business. Ibig sabihin, ang record company ang nagdadala ng industriya. Yeah. Di ba? Yung PARI, Philippine Association of Recording Industry, yan ang nagko-control ng music industry dito sa lahat, Pilipinas. Sila nagdidikta, bro, kung anong patutugtugin. Pag sinabi ng PARI, sa lahat ng mga record companies, Polyish, Warner, di ba? Kung ano mga record company, indie, kasama sila, pati mga indie. Didiktahan yan. Eto patugtugin nyo. Love song. Yun. Patay. Yun na. Yeah. Kasi lahat love song eh. Nalala ko sinabi mo dati yun eh. Ayaw kaya love na yan. Kalokohan eh. Kaya yung record company, bro, hindi na ako na-hire. Hindi na ako kinukuha. Kasi alam na, wala akong love song. Love song sila eh, talaga. Hindi kasi, kumikita sila ron. Kasi ang Pilipino, yung Pilipinong masa, bro, nakalagay na sa Guinness Book, ang Pilipino ang number 1. Number 1 ha, hindi number 2, number 3. Sa buong mundo, number 1, emotional. Sipin mo yun, number 1, emotional ha, emotional. Kaya putok na putok dito yung teleserye. Pero pati music, bro. Kasi tulad dati yung mga kundiman natin, 'di ba? Naku, hinahanap pa rin nga yung mga tatanda ngayon, hinahanap pa rin yan. Yung kundiman sa surface mukhang love song, pero hindi talaga love song eh. Parang 'di ba yung iba imbis na love song na love para sa isang tao, kung yun eh, dinisguise niyang love sa isang tao pero ang subject niya talaga is pagmamahal sa bayan. Yung mga ganun. Kasi alala ko nun may kinuwento sa akin, Felipe De Leon. Kinomission siya ng mga Hapon para magsulat ng propaganda song. Pero ang ginawa niya, sinulat niya para hindi siya patayin ng Hapon, pero sa ilalim ng music, nandun yung na hindi halata ng mga Japanese, nandun yung
nationalistic. nandun yung patriotism niya. Na, Patriotism. kaya yung kanta niya, hindi naging propaganda para makonvince ang Pilipinong sumide sa Hapon. Naging, Yun. Oo. so, yung disguise. Di tulad ngayon na wala nang mga meanings na ganun. Talagang Wala na. sobrang babaw na kailangan na lang pag pinamudmud mo sa tao hindi na nila kailangan mag-isip. Yun na lang yung tatanggapin nila. Pati nga yung mga bata, bro, tumagtag kami nung last week sa Balayan, Batangas. Mga bata, bro. Talagang yung mga 9 years old, mga 7 years old, talagang nanonood, bro. Sabi ko, wala na itong bago sa kanila, bagong-bago, ang ganda sa kanila. Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing PerfTracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out. Bagsak talaga economy, bro. Wala eh. Walang entertainment eh. Wala talaga. Tigil talaga eh. Mga tao rito, walang kita. Walang trabaho eh. Paano? Oo, yun. Kaya nga, pinipilit sa March 1, ibabalik daw. Pati entertainment, ibabalik. Kasi gusto itaas yung economy. Ibalik yung economy. Tigil talaga. Kahit dito sa LA, wala rin. Ganon din? Oo. Oh, grabe, kita mo. Kaya bagsak talaga economy. Kasi ang entertainment, yan ang ibig sabihin, yan ang sign ng booming economy. Pagka boom ang entertainment, Oo. yan mo makikita. Pero pag bumagsak ang entertainment, ibig sabihin, bagsak ang economy. Ganun yan. Nasa entertainment eh. Oo. Di ba? Kasi ibig Kaya sabihin ganun sitwasyon dito. merong sobrang income yung mga tao na panggastos sa Oo. liwaliw. Hindi, tsaka sa buhay na rin, di ba? Pinoproblema nila yon. Walang kita. So, pati yung entertainment, yung music industry, naapektuhan din, di ba? Kunyari may nag-request sa'yo, Mike, pwede ka namang maggawa ng album, gano'n. Para ano? For what? Gawa ka na. Sino makikinig? Yung mga makikinig, hindi bibili. Walang pambili. O makikinig lang. Paano kikita? Spotify? O ikaw bubuhay mo ba yun? Wala. Wala eh. So, pati yung art ng music, pag-compose ng music, bro, sabi ko sa'yo, dadamay, naapektuhan. Kasi for what? Gawa ka ng kanta ngayon. Sige. Sa'yo lang. Makikinig ka sa sarili mo. Pakinggan mo. O pakinggan mo kaibigan mo, kapitbahay mo. Sige, ano ngayon? Wala. Wala. So, paano maririnig ng mga tao yan? Wala. Record company, wala eh. Hindi tumatanggap. Wala nang tinatanggap ng mga bagong artist. Wala. Ang ginagamit nila yung mga dating artist na. Yun ang sinasabak nila, ginagastusan. Gastos yan eh. Gastos yan. Walang kita. Paano sila gagastos? Walang kita. Kaya ang laking setback talaga itong nangyayari. Bro. Mabuti na lang tayo. At least naka-ahon-ahon tayo. Kahit paano. Meron tayong mga royalties. Yun lang ang bumubuhay sa akin. Pero ganun pa rin. Pero okay na sa akin. Kasi hindi na naman ako naghahangad na yumaman, wala na. Hindi ko na kailangan ng pera, tanda na ako, mga ganun. Basta ang akin, kung ano ang nasa kasalukuyang, nasa kalooban ko, isi-share ko, tutulong ko sa mga tao. Tutulong ko, bro. Marami nga nagtatanong, bakit kung kailan tumatanda ang tao, nagamit nila ako si Mike. Mike, ano po, kung kailan tumanda, saka lang siya sa Diyos. Sabi ko, mali yan, bro. Hindi ganun. Bata pa ako. Ang iniisip ko, Diyos na. Iniisip ko kung paano tayo makikipag-relate sa Diyos. Kung anong gagawin natin sa buhay natin. Paano tayo magiging mabuting tao. Hindi tayo manglalamang. Hindi tayo manggugulang. Hindi tayo manloloko. Yun ang sinishare ko ngayon. Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website perfectodecastro.com. Links in the description.
Kaya nga sa akin, ang tingin ko sa pandemic, no, nakabuti rin eh. May positive din eh. Oo. Oo, kasi sa hindi mo paglabas sa bahay ka lang, tatakot kang lumabas, nabibigyan mo ng focus o concentration yung sarili mo, yung nangyayari sa buhay mo, paano ba pwedeng gawin, ba't ganito, di ba? Bakit ako naging ganito? Bakit naging ganyan? Tinitrace mo yung mga nakaraan, tinitrace mo yung mga mali, tinitrace mo yung mga tama. Yun ang tingin ko dyan eh, sa pandemic eh. Oo. Kaya malaking tulong. Naging introspective, kumbaga, Yun. na-examine mo yung sarili mo. Sarili, yun ang importante eh. Kasi before that, yung mga tao talagang gusto lumabas na lang lagi. Pag lumabas ka kasi, palaging ang outside ang ano mo eh. Ang focus mo, wala na sa'yo. O nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ngayon, kaya pagpasok ng pandemic, ayun na, hindi ka na pwede lumabas. Ayun, uupo ka na lang dyan. O diba? Basa-basa. Mag-iisip ka na sarili mo. Wala ka na. Ilang taon na yan, bro? Sobra na 1 taon na. Sobra na. So, mag-iisang taon na sa March, actually. O, kita Malapit mo? na. 1 taon Yung nga na, naisip biro ko, mo. kung itong buong pandemic, kung wala kang natutunang bagong skill, parang sinayang mo lang yung lahat ng oras eh. Dapat Sayang, talaga. Oo. Biro mo, pagkakataon na yon isang buong taon para lumipas, Oo. ganun ka pa rin. Oo. Oo, di ba? Hindi dapat. Talagang palagi ko itong time na ito para ito sa mag-a-analyze ka sa sa sarili mo. Reflection ba, parang ganun. Reflection, nagre-reflect ka. Alam mo, lima bagay lang ang tagal nakakasama sa tao. Na nandyan nature, bad nature ang tawag. 5. Alin Yung yan? jealousy, selos. Selos sa anong bagay? Oo. Mapatao, negosyo, bagay, anything. Jealous, di ba? Anything that makes you jealous, masama. Pero meron din kabutihan yon. Hindi ko sinasabi. Envy, inggit, Envy, meron din. Grabe, oo. Meron din kabutihan yung inggit, pero madalas yon masama. Masama ang nangyayari. Envy. Hatred. Yung hatred, kasama na dyan yung anger, suya, inis, kulit, yung ganun. Nasusuya ka na yung sasawa ka na. Ang pinakadulo niyan, hatred eh. Hatred sa sarili mo, hatred sa ibang tao, hatred. Ganun yan eh. Anger, kasama na sa hatred yun. Yun yung 5 na yan, hatred. Yung jealousy, envy, hatred, pride. Pang-5, ego, pride. Ego. Tapos pangalaw, jealousy, envy, hatred, pride. Greed, yung magka-tandem pala itong 5 na ito, bro. Hindi naghiwalay. Jealousy, envy, hatred, pride, and greed. Greed, nagiging greedy ang tao. Usually nagiging greedy ang tao pag merong pumasok na malakihan o bulk. Ano man bulk na yun? 'Di ba? Pwedeng gawing pera, gawing negosyo, di ba? Pang sarili. Yan ang nangyayari sa greed eh, pang sarili lang. Tapos usually sa 5 yun, isa nun ang cost ng kabila eh. Kumbaga nagsiselos ka sa ganito kaya kailangan maging greedy ako. O kaya naiinggit ako sa kanya kaya magiging greedy ako. O nagalit ako sa kanya kaya kailangan nagselos ako kaya kaya ayoko na sa hate ko na siya. O nasaktan yung pride ko kaya kailangan akin lahat. Ayan. Tamo. Meron tayo lahat niyan. Oo. Lahat 'yan meron. Yun yung kailangan bantayan. Binabantayan yan. Nagkakaroon ng motion, gumagalaw yan. Pag merong nag-trigger external, usually nasa labas. Pero bihira naman yung kung wala ka naman masyadong sirkulo, wala ka naman masyadong, tapos ang mga kabarkada mo, kilala mo, konti lang, tapos puro mga napipigilan din nila, nakukontrol, may disiplina rin sa buhay, safe ka rin eh. Pero kung ang mga paligid mo, walang ganun, pinaiira lang yung kanilang mga 5 na bad habits, yun ang delikado. Doon ka nagiging ganun din. Kasi magiging normal para sa iyo yan eh. Yun, ganun na yun. Kaya yan ang problema. Ang pinakamabigat sa lahat dyan, yung jealousy. Para pag inisip mo yung jealousy, lahat na yan, pati yung greed, kasama na. Hatred, kasama na. Pag sinabi mo yung envy, ganun din eh. Kasama na rin yung 5 na yun, 4 na yun. Ugat. Parang silang mga ugat eh. Ugat na yan. Ganun yan. Kaya yun ang problema, bro, ng tao. Pagka yun na pag-aralan ng buong tao, buong mundo, bro, sobrang peace ng mundo, bro. Talagang katahimikan, walang gulo. Wala nang gulo, di ba? Pero kailan pa yun? Malabo na. Mahirap. Malabo yun. Musta mga kaibigan? Perf de Castro to at maraming salamat sa inyong pagpapanood ng Perf Talk. Kung hindi nyo pa nababalitaan, ang ating idol na si Ninong Mike Hanopol ay tinamaan ng COVID at na-hospital siya nitong past couple of weeks. Nakachat ko siya minsan at siya ay awa ng Diyos on the road
to recovery na. Masaya siya at nai-enjoy niyo ang kanyang mga kwento dito sa Perf Talk natin ngayong buwan. Anyway, kung gusto niyo magpadala ng donations para makatulong sa kanyang hospital at medical expenses, ilalagay ko ang kanyang bank details sa video description sa baba para lahat ng tulong niyo diretso nang pupunta sa kanya. Ngayon, pangalagaan niyo ang inyong kalusugan at kung hindi pa kayo nakapagpabakuna, i-schedule niyo na para malampasan na natin itong pandemyang ito. Balik na tayo sa Perf Talk. Bigyan kita ng konting idea. Sige. Yung ating idea yan, ano? Yung nasa isip natin. Ang idea, bro, nanggagaling sa labas, gagaling sa taas. Sa taas. Galing sa hemisphere, sa atmosphere, sa retrosphere, sa gabino. Puro sphere yan eh. Yung nasa taas. Diyan galing ang mga idea, bro. Maniwala ko hindi. Kasi yung mga yan, may mga intelligence yan, merong intellect. Isipin mo, matagal na sila dyan. Hindi naman sila nawawala dyan. Wala pa tayo, nandyan ang mga yan. Sila ang creator eh. Sila ang ginagamit ng pinakamataas na nagkokontrol ng lahat na control dito sa buong universe, pati lupa, pati earth. Sila, diyan galing ang idea. Ang idea, ano mang idea, bro? Ano mang idea? Music, negosyo, lahat, kung ano-ano. Basta't idea, basta't ang dating, lahat ng idea na dumarating dito, puro good lang. Good. Puro mabubuti lang lahat. Wala. Galing lahat. Walang masama sa taas eh. Idea, pagbaba rito, idea. Pagdating sa atin, nagkakaroon na ng dalawang klaseng idea. Nagiging masama at saka mabuti o mali o tama dahil sa atin. Hindi sa mga nilalang sa taas. Wala silang kinalaman doon. Basta't ang kanilang binibigay sa atin, magaganda, mabubuti lahat. Magagandang sound, magagandang tunog, magagandang akorde, puro maganda, walang pangit. Wala. So, doon galing yan, wala tayong kinalaman dyan. Dito nababago. Sa mga idea na yan. Yung galing natin, yung galing mo, galing natin, galing ng lahat, galing ng sila, si Korea, yung mga ganyan. Hindi sa kanila yun, bro. Hindi sa atin. Galing lahat yan sa taas. Sa taas, bro. Andyan, nakatutok lagi sa atin yan. Hindi pa tayo pinapanganak, andyan na yan. Hanggang sa mamatay tayo, mawala na tayo rito, andyan pa rin yung mga yan. Eternity yan eh. Eternity yung mga nandyan mo. Hindi na mamatayan. Walang tao dyan. Walang tao, bro. Isipin mo siya, walang tao. Pero buhay, walang bituka. Walang bituka, hindi kumakain. Tayo, may bituka, kaya kailangan natin kumain. Sila wala. Puro idea lang. Idea, intellect, idea. Tapos tayo naman, binigyan tayo ng choice, free will, na pumili ng masama. Binigyan kasi tayo ng dalawa eh. Masama, mabuti. O, di ba? Masama, mabuti. So, merong iba nakakapili ng akala nila. Yung mabuti. Yung pala, masama pala. Iba naman, pumili ng masama. Nakabuti naman. Nakabuti, meron ganun eh. Nasa perspective yun eh. Kung ano yung... Oo, kung diba, yung nasa perspective mo, yun ang gagawin mo doon sa masama o mabuti. Ang mahirap kasi dito, nandito tayo sa lupa, nangangailangan tayo ng mga necessities. Meron tayong mga necessities sa buhay. So ngayon, yung iba, hirap, lalo na pandemic, hirap ngayon umanap ng hanap buhay. So iba, nakakaisip ng masama. Yun ang matindi ron. Pero binigyan tayo ng magandang idea, galing sa taas. Walang masama ron. Tayo ang nagpapasama. At tao nagpapasama. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Kaya pagdating sa age na ito, ilang taon ka na? 46. Naku. Okay, nasa boundary ka na. Hindi, lampas ka na. Hindi, lampas ka na sa boundary ng kasi ang boundary 40 at saka 20. Ito standard ito buong mundo, buong humanity ito Ang 20 at saka 40, between 20 and 40, nandyan talaga bro ang battleground ng tao between wrong and right, between good and evil. Nandyan, between 20 and 40s. Kompleto yan lahat yan, pati yung pag-iisip mo, pati yung galaw mo, pati yung kinakain mo, pati yung mga kinakailangan mo. Kasama lahat yan, nandyan lahat yan sa 20s and 40s.
Kaya itong 40 sinasabi, pati yung pagkain, kailangan ingatan mo na, alisin mo na yung mga dilata, alisin mo na yung mga preservative, alisin mo na. Babalik na tayo, bro. Pagdating ng 40, dapat umpisa ka ng tumira ng mga organic, mga tanim. Babalik na tayo sa tanim, hindi na tayo Mga gawa pagkain ng tao, buhay. bro. Pagkain talagang nakatanim, nature. Oo. Kasi nandyan ang natural forces eh. Ang kailangan ng tao, natural forces. Mm. Natural. May forces ang mga nature, yung mga halaman, may mga forces yan na kinakailangan natin. Nawala yun. Between 20 and 40s. Nawala yun. Kaya nagkakasakit ng mga tao, na-atake, kina-cancer. Ganyan ang nangyayari. Kaya bro, Oo. iwas na. Nasa 46 ka na. Wasan mo na yung karne. Manok na lang. Manok. Baboy, wag na. Wala na. Oo. Yan ang kinamamatay ng tao, baboy, bro. Alam mo ba, 1990s pa ako, magkasama tayo, hindi na ako makain ng baboy. Oo nga. Di ba? Ang tagal na nun, di ba? Madalas seafood yung kinakain mo nun eh. Oo, di ba? Puro seafood. Wala talaga Tsaka akong baboy. gulay. Nung pa yun. Oo. Magkasama pa tayo. Wala nga. talagang baboy na. Oo nga. Kaya umabot ako ng ganitong edad eh. 76 na ako. Oo, tsaka Oo. yung huling dalaw ko sa'yo, nagulat ako nun eh, may nalaglag na na tinidor. Tapos, Oo. ang ginawa mo eh, ikaw pa yung pumulot nun. Oo. Alam mo yun, bumaba ka, pinulot mo, tapos tumayo ka. Parang, yung mga kaedad mo, hindi na kaya yun eh. Ita mo? Di ba? Tama. Ganun yun. Oo. Ganun yun, bro. Nasa kinakain. Oo nga. Kaya kailangan, umpisa mo na. Huwag ka nang kumain ng dilata, yung mga Oo. hotdog, yung mga binibili process, mga preservative. Tanggalin na yung Mga process. Oo. Wala na yun. Wala na yun. Tapos kanin, iwasan mo na rin. Oo, bawas na. Ang kanin, kasi ang lakas sa sugar niya, Sugar, nagiging oo. sugar talaga yan. Sugar, Kailangan mo tsaka- ng konti. Kung konti lang, yung kapraso lang, siguro mga 3-4 na subo, okay lang. Walang problema. Pero huwag yung isang plato. Papatayin ka niyan. Tapos Isang plato, baboy, 3 beses sa isang patay. araw. Hindi pwede. Hindi na pwede. Di 3 plato yun. Oo, hindi na pwede. Hindi na talaga. Wala na. Puro organic na tayo ngayon. Oo. Organic na. Oo. Nakita mo, nag-post ako eh. Ewan Nakita ko na, yun. dumating Nakita ko na yun. sa'yo. Yung puro Kinakain ko? nature. Oh, yung Oo, natural forces. sinigang na Food. isda. Tas Yung sinigang na papaya. salmon. Oo. Wala dyan yung tortang dulong. Oo. Wala dyan. Yung dulo. Tortang dulong, bro. Oo. Wala. Ang sarap Dito nun. lang. Oo. Ang sarap. Yun ang kinakain ko. Araw-araw yun. Tsaka 2 lang ang kain ko. Dalawa? 2 sa isang Oo. araw. Ako minsan... Ngayon. ako dalawa. Minsan isa lang. Minsan isa lang sa araw. O yun, okay yun. Oo. Huwag na mag-3. Isa o Masyado 2 na lang. Oo. Mabigat na sa tiyan Oo, yun. pag kumain ako ng 3 beses o kahit 2 beses, parang kinabukasan ng Bigat. ang Ang bigat. ang bigat, parang ang hirap gumalaw, Oo, tas oo. cloudy yung utak mo, hindi ka ang hirap mag-isip. Oh. Parang gusto mo lang Yun. kumilata. Yun, talaga. Totoo yun. Hindi mo pwede. So, ganun ang idea, bro. Oo. Ang idea, nandyan lahat. Nasa idea. Kabutihan lang ang idea eh. Ngayon, nagiging masama paglapat sa isipan ng tao. Oo. Yung Kasi application, ang tao, ano? kasi ang tao may 2 lagi eh. May 2 kasama, negative and positive. Forces ang tawag yan. Energy. Merong negative energy, merong positive energy. So kasama mo lagi yung negative, bro. Wala kang choice eh. Kaya isusuppress mo na lang yon. Huwag mo nang gawin, huwag mo na isipin. At least puro na lang positive ang isipin mo. Ngayon, sa yon. Ngayon, ang problema mo naman ngayon, yung kasama mo sa buhay at yung kasama mo sa tugtugan, sa trabaho, sa Yung mga negosyo. nakahalubilo mo. May dalang negative yun. Oo. bantay ka lagi doon, bro. Yung- Araw-araw tayo, alam mo ba, Perp, yung kung ano yung tinatae mo, kung ano yung tinatae natin, kung garo karami yung tinatae natin, ganun din karami ang basura na sa isipan natin. Exactly the same yun, bro. Kaya negative yan eh, ang tae. Pero ginagawang positive yan. Sa Germany, ginagawang ano yan, fertilizer. Oh, compost. Ay, nako. Di good siya. Magkasama talaga ang good at saka bad eh. Magkasama. Perspective. Lahat ng opposite, bro. Oh, Lahat ng perspective ang opposite. kailangan. Kasi kung kung puro positive din naman, parang anong nangyayari, hindi mo na ma-appreciate yung positive kung puro positive lang lagi Hindi pwede. Oo. Kailangan nakasunod din yung negative. Oo. Pero pipiliin mo yung negative kasi hindi lahat pwede, no? Okay lang yun. Oo. Okay lang yun. Balance. Pwede yun. Kailangan ng Kasi balance. Hindi balance. Yun, hindi pwedeng wala isa. Hindi pwede.
Hindi Oo. pwedeng positive lang. Hindi Oo. pwedeng negative lang. Hindi pwede. Kailangan magkasama yung dalawa. Oo. Titingnan mo kung anong maganda lalabasan. Di ba? If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Mike, Kaya- anong ma-advise mo sa mga up-and-coming na musicians ngayon? Ako, mukhang wala kasi hindi ko naman sinasabi expression, first expression lang yun. Pero hindi kaya ko nasabi yun kasi unang-una yung mga young generation, iba na ang takbo ng kanilang isipan Mhm. Hindi na kapareho sa atin. Hindi na ganun. Although nakikinig din naman sila, pero pagdating sa application talaga ay kanila pa rin. Yung kanilang genre, ay kanilang kung ano yung maganda sa karamdaman nila. Na pag-expose nila sa pag-express nila sa tao, ganun. Iba hindi na ganun. Hindi na kapareho ngayon. Ang ano ko lang, kahit na magkaganon, sana man lang sana na pilitin nila makagawa ng original talaga. Original. Although mahirap explain yung original kasi pag pinapasok ko yung original, ano ba ang original? Yan ang matanong Sir Mike, ano ba talaga ang original? Sa kanila wala namang talagang original sa kanila. Wala. Yung lumalabas na idea na sa kanila na meron ding influence sa iba, sa foreign, original na sa kanila yon. Yun ang ibig sabihin. Sa akin, wala talaga Binablock ko talaga yung nagko-compose ako noon. Yung mga natutunan ko, mga narinig ko, nung nandito pa ako, binablock ko na yun. Ayoko na makinig. Hindi mo na ako nakikinig for months. 4 months. Hindi ko pinakikinggan. Wala. Kinakalimutan ko muna. Ngayon pag fresh na, saka ako titira ng original. Lumalabas ang originality. Kasi wala na. Nakalimutan mo na sa isipan mo, sa back of your mind, or subconscious, na wala na rin yun. Yung mga narinig mo. Mga influences kasi yun Puro influences. So, i-block mo muna. Huwag munang pakinggan yung mga foreign sounds, mga foreign music. Wala muna. Gusto mo makinig ng O ilaw sa gabing ibaba mo yung sarili mo sa ganong pinakababa talaga. Yun. Appreciate mo yung mga ganon, mga kundiman. Makakapulot ka ron, sigurado. Idea, lalabas ang idea mo ron, di ba? Kaya na awiting Pilipino, di ba? Kita mo, kundiman yun Kundiman yun. Hinahanap ko ngayon. Ang tunay na damdamin. Di ba? Kundi man minor. Di ba? Yung mga ganun. Kaya yan ang advice ko sa kanila. Kasi hindi ko na sila pwedeng turuan ng mga chord progression, mga technique, yung mga double flats, double sharps. Wala na yun I mean, sige, gamitin mo pero mahirapan ka makahanap ng original dyan. Original na Pilipino, lalo na rock. Parang na-accept lang dito, rock Pag pinasok yung reggae, nahirapan din Sila, hindi rin tumagal. Si Papa Dom. Maganda sana yung Bilog ng Buwan. Bilog. Pero hindi rin tumagal Nawala na. Di ba? Mga rap, mula rin. Hindi tumatagal. nag-mainstream. Hindi po nag-mainstream Hindi kayo guys sa atin. Hanggang ngayon, nandyan hindi nawawala ang gig ko. Hagibis lalo ngayon, pumuputok na naman. Hagibis, pumuputok na naman. Grabe. Bumabalik. May tugpo. Kaliwa yung kaliutan yung mga tawag sa kanila. Pumuputok kita mo yan. Bakit yan? Pag sinabing madaming tumatawag, magpasyo, sabihin, kasama na dyan ang millennials, ba? So, isabihin, very wide talaga yung pagkagawa ko nun sa mga chord progression doon, yung mga impact ng mga ligaw na gan. Bro, talagang walang kamatayan yun. Oo. Wala. Immortal na Immortal na talaga yun. Sabi, magiging public domain na yan. Magiging public domain. Parang happy birthday na yan. Ganun. Naka-embed na sa Pilipino Kaya wala na. Pasok na Pati nga yung mga bata, bro. Tumagtag kami nung last week sa Balayan, Batangas. Mga bata, bro. Talagang yung mga 9 years old, mga 7 years old. Talagang nanonood, bro. Sabi ko, wala na itong bago sa kanila, bagong-bago, ang ganda sa kanila. Kasi bata, hindi mo mapapa-stay ng ganun katagal. Kung hindi sila interesado, hindi magtatagal Hindi magtatagal. Pero yun, bro, pinagmamastan ko talaga. Talaga, tinititigan ko yung mga bata. Bro. Ay, nako, kalalakihan itong mga to. Ang haba pa ng buhay ng music natin, bro. Nice. Haba talaga. Ayun. Kaya nga. Yun lang ang masasabi ko na try to make as much as possible original.
Original. Huwag na yung mga, pati pa nga lyrics, kailangan original din. Wala ang pagkukopyahan, wala. Basta't original. Yun lang. Bawasan ng love song. Bawasan love song. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako marunong magmahal. Oo. Marunong din. Ayoko lang ng love song. Oo. Oo. Pero nagmamahal ako. Oh, kasi love song pang kan eh. Kumbaga parang masyadong commercial. Pambola. Masyadong oh, Tsaka pambola. pambola. Pambuladas. Yeah. O sige, Ninong Mike, maraming salamat sa Ayos. oras tsaka sa insight, tsaka maraming yung usapan natin Salamat ngayon, din. maraming pampataba ng utak. Yes. So, talaga. Oo, kailangan Okay. i-expand ang kaalaman talaga eh. Tsaka yung Siyempre. yung Oy, naku. yung ating antena para makasagap tayo ng Yun karunungan ang tsaka importante. kaalaman. Yun. Oh, basta pagbalik mo, kita tayo. Sige, pagbalik ko baka gawin natin ulito tapos personal naman. Para may jamming kasi ang hirap mag-jamming dito eh. Pag kanina nung tumutugtog Oo, ka, siyempre. pinapatay yung tunog ng gitara ng audio eh. So sayang. So pero Di bale. pagbalik ko diyan, gigig tayo ulit. Oo, pag wala na lockdown, wala Oo. na, pandemic. Sige. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa Sige. Perf Talk na ito at like, share, subscribe. Gawin niyo lahat ng magagandang YouTube stuff at magkikita tayo muli.